Ito naman sabi ni Vice President Robredo, kapag mahirap, may parusa. Kapag mayaman at nasa poder, malaya. Tama rin naman ito. Di ba? Ang problema, pumayag yung yung mga tumanggap sila di ba? Ngayon, ito sabi ni Vice President Leni Robredo, ang tanong nga natin, patas at makatarungan ba ang naging desisyong ito? Libo-libo ang nakakulong pa rin dahil walang kaso pambayad sa abogado. Hindi malitis-litis ang kanilang mga kaso. May mga pamilya silang nagugutom, nagkakasakit, at naghihirap. Pemberton had lawyers. May abogado raw si Pemberton. Special detention facilities, a quick public trial, and an appeal. Ngayon, lalong luminaw na mayroon din siyang resources para masigurong mabibigyan pansin ng mismong Pangulo ang kaso niya. Dito tama yung mga sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Katunayan, ganyan din ang pananaw natin kapag hindi lang sa kasong ito. Kasi nga, napakaraming nakabilanggo. Alam nyo, sa City Jail, dyan, makikita ninyo, yung mga bilanggo dyan, nakakulong sa City Jail. Kaya sila nandyan, hindi pa tapos ang kaso nila Hindi pa na bibigyan ng tuldok yung kaso sa kanila. Wala pang desisyon ng hukuman sa mga kaso nila. Kaya sila nakakulong sa City Jail. Nag-aantay ng desisyon kung sila'y palalayain ng hukuman, nililiti sila, o sila'y mapapatawan ng sintensya. Di ba? O kaya sila nandyan. Pero, kung titignan nyo, wala namang nag-aasikaso sa kanila. Yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo, wala silang abogado. Abogado mo, Pau. Karamihan dyan dahil sa may sumusweldo sa gobyerno yan, pero tamad yan. Mga nandiyan sa Pau. Kumbaga training grounds lang nila yan At para magamit nila na credential, para makakuha din ng ibang posisyon sa gobyerno. Na nagpapasweldo sa kanila gobyerno. Pero hindi naman naaasikaso yung mga preso. Yun ang malaking pagkakaiba na sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Sa kaso ng mga Amerikano, yun ang nakakainggit. Hindi dahil sa minamadali lang ng husgado yung pagpapataw ng desisyon sa kanila o yung paglalabas ng desisyon sa kanila. Kung hindi mo naman masisisi yung Pemberton. Diba? Ginagawa kasi ng Amerikano yan sa lahat ng kanilang mamamayan. Yun ang nakakainggit sa kanila. Talagang, lalo na yan, sundalo yan. Napakataas ng pagpapahalaga ng gobyerno ng Amerika sa mga sundalo nila. Kapag nadadawit sa ganyang kaso, tinutulungan nila ito nga sa atin kung di pa mabibisto na may nakulong na, yun ang kagandahan ng merong media, hindi ba? Ang gobyerno, hindi naman kumikilos yan kahit may makulong sa ibang bansa. Ngayon, pagka nasagap na ng media yon, sasabog, at saka lang sila kunyari merong gagawin. Ang tawag doon, reactionary, yung gobyerno.
Pero hindi naman sila ganong kasigasig sa lahat ng kaso eh. Pagka lamang yung kaso ay naging sensationalized. At saka lang, kunyari, kikilos ang gobyerno, di ba? Mga kaibigan, pagka nagkaroon ng ingay ang publiko, naging maingay sa publiko, ganun lang, doon sila kumikilos. Hindi katulad nitong mga Amerikano, talagang lahat ng tulong gagawin nila. Yung pinambayad dyan, galing ba sa bulsa niya yun? Hindi naman galing sa bulsa niya yun eh. Sa gobyerno nila yun. Tinulungan ng gobyerno yan. Hindi ba? Pero ang ipinagtaka ni ambassador dito, yung US ambassador, yung executive clemency. Ba't hindi siya magtataka? Ano na yun eh. May desisyon na at saka sila nakisawsaw. Nakisawsaw lang. Kaya bigyan niya yung, kaya walang epekto yun. Doon sa desisyon ng hukuman. Mga kaibigan. Di nga natin alam eh, baka si Roque pang nagpakanan yan eh. Di ba? Alam naman niya si Roque na si Attorney Areglo. Mga kaibigan, lahat ng kliyente niyan eh, puro areglo eh. Ala naman tayong nabalitang ipinanalo yan eh. Compromise eh. Settlement case eh. Mga kaibigan eh. Ang sabi dito ni Vice President Robredo, isa lang ang kasong ito sa maraming patunay ng pagkiling sa makapangyarihan na nakikita natin. Si Duterte yun. Si Digong nyo yun. Bakit? Kasi hindi naman siya dapat nang magbigay ng executive clemency, umepal pa. Epal! Mga kaibigan, tama, hindi tama? Ayun ang sinasabi natin eh. Mga kaibigan eh. Hindi ka naman kailangan dyan eh. Umentra ka pa. Di, mababanatang ka ngayon. Di ba? Ang sabi, napakaraming mga Pilipino na mas magaan ang sala. Yun nga ho yun. Isipin niya minsan ang preso sa city jail, yung parusa sa kanya, doon sa kasalanan ginawa niya, yung katumbas na parusa, minsan sobra pa ron. Yung tagal ng pagkakakulong niya sa bilangguan. Sobra pa ron. O kaya, tumagal ng gusto sa city jail. Tapos tsaka ibababa ang hatol, hindi naman nila kinukuwenta yun eh. Yung matagal na pagkakulong sa city jail, ia-apply nilang kulong sa pangkaraniwan tao na walang abogado. Mga kaibigan, ia-apply lang nila yun. Pagka meron ng pinal na hatol, yung hukuman, yung mababang hukuman, di bibiyahe doon sa, halimbawa, naging hatol, reclusion perpetua, doon pa lang magsisimulang bilangin yun. Kung 10 taon, 15 taon ka nakakulong sa city jail, ibabawas ba nila yon? Idididak ba nila kaagad yun? Hindi. Sana, halimbawa, ilang taon ka nang, dapat ganun ang hukom, di ba? Ilang taon ka ba nakulong dito sa city jail? 10 taon na ho eh. Ganun ba? Kasi hahatulang kita ngayon habang buhay. So, nakulong ka na 10 taon, gagawin ko na lang 30 taon ang hatol sa'yo. Di sana ganun. Di ba? Hindi. Hindi nila i-apply yun. Doon magsisimula. Doon magsisimula sa sa pagbiyahe sa kanya sa Muntinlupa o sa Bilibid Prison. Mga kaibigan. Yun ang sinasabi dito. Napakaraming, iba nga, magaang ang kaso di ba? Kaysa dyan. Pero hindi nabibigyan ng katulad na pribileyo.
Sana raw, sabi ni Vice President Leni Robredo, maasa siya na si Presidente ay gamitin din yan, yung kanyang kapangyarihan sa paraan, in a manner that is fair, na patas, na makikinabang ang mga pangkaraniwang Pilipino. Tama naman yun. Kung nag-express ka ng compassion sa iba, yun na nga mahirap dito Sa incheck lalo na compassion yan. Kaya ngayon huwag kayong dyan kay Pemberton kasi inasikaso ang kaso niyan Tinulungan ng gobyerno nila yan financially. Legal assistance, sigurado silang nagbabayad niyan. Kasi US serviceman yan Hindi ba? Yun na nakakaingit sa kanila. Hindi mo masusumbatan ng gobyerno na pinaglilingkuran mo. Mga kaibigan, hindi katulad dito, magretiro ka lalo mga sundalo. Mga kaibigan, walang pakialam sa'yo, sumabit ka, di ba? Sa ibang bansa, hindi ka naman tutulungan Ngayon, yun nga, ang nangyayari, tayo nagiging second class citizen sa ating sariling bansa. Mas magalit kayo sa incheck. Ito nga, nakasuhan pa nakulong pa Yung mga incheck ba, nakulong? Tanong ko sa inyo, nakulong ba mga incheck dito? Yung mga pinaghuhuli nila, nasan ngayon yan? Nasan ang mga kaso niyan? Mga kaibigan, ito kaya nakatatawa, may pakandak-kandak pa ng tracing. Yung ba mga bahay na tinutuluyan ng incheck, hindi nyo pupuntahan? Yung pinapupuntahan ngayon, di ba, contact tracing? Ang tinetrace lagi, mga Pilipino lang di ba kahapon binabasa natin yung press release ni Lito Lapid. Gusto pang kumita sa incheck ng damuho. Gagamitin pa yung mga pobreng nagrereklamo sa kanya. Pero wala naman siyang gagawin. Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo i-contact tracing yung mga incheck? Di ba? Puntaan ninyo yung mga incheck, yun ang i-contact tracing nyo. Katunayan, kahapon, binabasa natin, sangkaterba pa pala yung mga underground hospital, COVID hospital ng mga Chinese dito. Kaya, dito wala ka mababalita ang incheck na namatay sa COVID May gamot sila mga kaibigan. Di ba? Illegal lahat Hospital, illegal. Mag-practice ng medicine, illegal. Yung mga gamot, pinasok dito, illegal. Hindi nakarehistro. Sa Food and Drug, di ba? Yan ang i-contact tracing nyo. Unang-una, bakit sila may ospital na may gamot na COVID? Di may ginagamot sila. Alam niyo yung mga nakukumpiskang gamot dyan? Meron mga nagsabi sa akin yung mga nalaman positive, yun ang ininom Mga kaibigan, mura lang daw yun. Gumaling Nagsigaling sa COVID. May gamot sila At ang i-contact tracing mo, siyempre, sino magpapagamot nun? Di yung mga nakatira dito, yung maramihan kung tumira sa building, sa bahay, di ba? Ba't yan hindi kasali sa contact tracing? Ang kino-contact tracing lang, mga Pilipino, lalo na doon sa mga depressed area. Magpapatuloy tayo, may mga pag-uusapan pa tayo, pero magbasa rin tayo ng mga reaksyon dito, no?
Dito sa text may mga nagre-react kasi. Ang sabi dito, galing sa 4679 yung last 4 digits niya, no? Ang absolute pardon ni Duterte ay para magpalakas sa Amerika dahil pinapaalalahanan siya ng Amerika kumalas sa mga kontratistang inchik na ayaw niyang gawin dahil kasabwat nila mga inchik na umagaw sa teritoryo ng South Philippine Seas. Galing po kay Eddie Lastimosa ng Quezon City. Katulad nga na nasabi natin kanina, sinasakyan niya lang yang issue na yan para mang-agaw ng credit. Credit grabbing ang tawag dyan mga kaibigan. Yun naman sinasabi ni Vice President Leni Robredo, ang katumbas nun, yung laging sinasabi ni Mayor Alfredo Lim na ang batas ay para sa lahat. Yung the law must be applied to all. Otherwise, none at all. Di ba? Dapat lahat. Magkaroon ng ng karapatan. Available yung batas na yan katulad nung pumutok yung GCTA na pinagkakakitaan ng Bucor at justice officials, di ba? Mga kaibigan. Ano ang lumitaw doon na iskandalo? Hindi ba ang nabibigyan lang ng pribileyo sa ilalim ng GCTA mga may pera? Kaya nasasabi ni Vice President Leni Robredo yung kasi ano na yun natuklasan na yun, sumabog na yun di ba? Pinatawag pa yan, sinapail doon, di ba? Diyan sa Senate inquiry. Yun naman talaga ang lumabas na katotohanan dyan, di ba? Ang entitled lang lumalabas, yung may pera. Kasi yun ang may pang-asikaso, may panlakad, may panlagay. Kaya sinasabi niya, dapat yan patas lahat, di ba? Maging patas tayo sa mga bilanggo. Entitled ang katunayan entitled lahat yun sinasabi ng batas di ba? Lahat yun pwede mag-avail. Hindi pwede, kaya yun ang kaibahan sa mga kano, nakita ninyo. Sila, nilalakad nila yung kaso, may panlakad sila di ba? May pantulong sila para ma-avail nila yung mga pribileyo na yan under the law. At least ang Amerikano nasa rule of law. Hindi katulad nito mga inchik. Hindi ba? Mga kaibigan, labag sa batas. At nilalabag ng gobyerno ang batas para bigyan sila ng pribileyo. Sipin ninyo yan. Ito naman, sabi naman itong isa, for your legal research, go to library free website by Chan Robles and Associate Law Firm. Minsan dyan tayo napupunta Yan naman ang lumalabas lagi. Ito sabi, ang hatol pala kay Pemberton ay 6 to 10 years ang hatol. Hindi po habang buhay. Sabi ni Leo Santos ng Bulacan. Di lalong entitled na siya talaga. Di ba? Kailan pa siya kinulong? In-apply kasi yung simula nung isinerve niya. Sana ganun din sa iba. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko kanina Dito, halimbawa, inatulang ka 10 years. Pero nakulong ka na ng 10 taon din sa city jail. At saka lang bumaba desisyon, hatol sa'yo 10 taon. Yun ba bibilangin nila? Di dapat ang desisyon, laya ka na. Hinatulang kita ng 10 years, pero ikaw ay pinalalaya na ng hukuman dahil yung 10 taon ay ginugol mo na ron sa city jail dahil walang umaasikaso sa'yo. Sana ganon. Di ba?
Oh. Ang hirap hindi ho ganun ang ginagawa, ha? Ito, mga taga New Zealand, nagpapabati si Danny Tolentino, ha? Jojo Tolentino, kanyang may bahay, na lagi raw nanonood at nakikinig sa atin. Salamat dun sa impormasyon na 6 to 10 years pa lang hatol. Pero ano yun, mababa naman masyado sa kwan yun. Sa pagpatay. Ano ba ang kaso niya? Homicide yun hindi naman murder yata yun Di ba? Tsaka maalala niyo yung kaso ni Pemberton. Kung ano natagpuan dun, di ba? May condom. Yung condom, sobra Di ba isa lang condom dapat? Tig-isa sila. sabi nung iba, tig-isa ho sila ron ba't pinatay? Anya. Yun ang dahilan. Anong dahilan? Bakit pinatay? Napatay ni Pemberton si Laude. Nung nalaman ho ni Pemberton, mas malaki yata yung kay Laude. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ang katotohanan. Ano yung sinasabi natin kanina na masusurpresa kayo? Nagtataka tayo. Ito katunayang sumasakay lang si Digong nyo. Una, nang siya ay maggawad ng absolute pardon, may desisyon na yung mababang hukuman. Pangalawa, bakit yung bang hukuman, yung bang mababang hukuman, ang pangalan ng judge dyan si Judge Rolin M. Hines Habalde. Ito bang judge na ito nagbase lang ng desisyon sa kanya para sa sarili niya at saka dun sa GCTA na sinasabi, yung good conduct. Nagbase lang ba siya ron? Yung computation? Hindi. Ito nakapagtataka Nagpupuputak itong pamilya na akala mo na api, mga kaibigan, gayong ang katotohanan pala, tumanggap na sila ng bayad ng areglo, mga kaibigan, na areglo na pala sila ano sinasabi nyo ngayon? Hindi ba? Ang talagang issue kay Digong nyo rito, sinasakyan niya, kinakabayo niya yung issue para matakban ang katiwalian ng kanyang administrasyon. Specifically, ang dami, di ba? PhilHealth, Manila Bay. Wala nang katapusang corruption yan Incheck, di ba? Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa na lang nila, katulad ng sinabi natin sa nakaraan, gawa ng issue kahit nakakainis. Wala naman niya, baliwala, tae yan Yung pardon na binigay niya. Para saan yung pardon mo? Para madagdagan ng cosmetic? Laya na talaga yan. Kaya kahit hindi mo binigyan ng pardon yan, lalaya na yan. Bakit? May desisyon na ang hukuman. Una. Pangalawa, nagpaareglo itong pamilya. Yan ang katotohanan. Ito tumanggap pala ng full payment. Magkano tinanggap nitong pamilya ni Laude? Ang tinanggap nilang pera,
ito'y kasama sa desisyon, ha? Binanggit ito sa desisyon. Yung desisyon na inilabas ni Judge Hines Abalde noong September 1. Ha? Yung iba-iba niyang desisyon, nakasaad doon kung magkano na at kaya niya pinalalaya na si Pemberton sapagkat tinupad na nito, natupad na niya yung hinihinging damages. Mga kaibigan, yung una niyang desisyon noong August 25, ina-award niya ng 4,650,250 pesos. Madalit sabi, 4,650,000. Ito yung manager's check, ito. Ang number ng manager's check. Na ang tumanggap, hindi ko alam kung kapatid niya ito ni Laude, si Marilu Laude Mahait ang pangalan. Yan yata yung nagsasalita ngayon, di ba? Tumanggap na ng pera ito eh. Yung damages eh. Tinupad na yung damages eh. Mga kaibigan eh, di ba? Pag inatulang ka, ito yung accessory penalty. Pagbabayarin ka. Tumanggap na yan eh. Ng 4,650,000. Manager's check ng RCBC. 0, 0, 6 na 0. Tapos 3270. Yan ang number ng manager's check. Na in-issue ng RCBC dyan sa Fort Sapphire branch sa BGC, mga kaibigan, nung August 25 lang, August 25, 2020. Tingnan mo, Kuan, ano? Ba't ganon? Ayan inaward na ng court, sa tinanggap nila yung pera August 25. Nung last month lang ito, wala pa isang buwan. 2020. Doon yan sa ibinabang desisyon nung hatol kay Pemberton, yung una, yung noong 2015, November 18, 2015. At na-amend pa ito ng Court of Appeals nung April 3, yung decision na yun. April 3, 2017. Yan, tumanggap na ng pera. Ano pa ibubunganga mo? Di ba? Ang issue rito, talagang wala na yun yung absolute pardon. Ginagamit lang itong sasakyan ni Presidente Duterte. Sino ba unang humawak ng kaso nito? Di ba si Roque? Si Roque, notorious sa ganyan yan, yung areglo. Di ba siya rin ang humawak ng isang kaso? Amerikano rin ang involved. Sana uwi yun. Di ba sa areglo rin? Yung Smith naman, di ba? Yung Amerikano nun, si Smith. Sana uwi. Di ba areglo rin? Na yung pamilya, ang kapalit pinapunta sa binayaran, tapos binigyan ng visa, papunta sa Amerika. Pumayag kayo Di ba? Bayad na kayo Huwag niyo sabihin, naubos nyo na yan. August 25 lang yan. Wala pang isang buwan. Ano lang tayong pecha ngayon? 8 lang tayo ngayon. Mga kaibigan. Ang tumanggap ng manager's check, si Marilu Laude Mahait. Kung tutusin nyo, ano ba tawag dito? Hindi ba yan settlement yan?
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya ho, yun ang dahilan bakit nagulat ang US Embassy outgoing ambassador. Ba? Hindi lang sinabi, pinagmamalaki ni Guevara yun. Kinagulat niya kasi gusto nila magkaroon ng impression na nagpapatupad sila ng rule of law at nawala silang pinipili, maka-inchik sila. Di ba ho? To si Presidente Duterte. Kunyari walang personal sa Amerika. Kahit na hindi mo issue ng gawaran niya ng executive clemency, laya na yan Dahil desisyon nyo ng hukuman. Di ho ba, mga kaibigan? Ano pa pinagsasabi ninyo? Kaya ho sila nagsasalita ngayon dyan at kaya kunyari binigyan ng executive clemency na absolute pardon para ito ang mag-divert doon sa ibang issue. Dito naman tayo pupunta ngayon. Hanggang sa makaligtaan na ng tao dahil alam naman nila ang ugali ng mga Pilipino ay ningas kugon at madaling makalimot dahil maigsi ang pantanda. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito dito, telecommunity. Ito ang dating Mislatel. At konsorsyum ito ng negosyanteng nakabase sa Davao na si Dennis Uy. Ito na lahat, di ba? Kanya na lahat. Which included, kasama dito yung Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, Udena Corporation, and China Telecom. A state-owned China Telecom owns 40% of Dito Telco. 40% ng pondo nitong telcong ito na dito ay pag-aari po ng gobyerno. State-owned ng China, 40% niyan. Some government officials and security analysts have earlier raised concerns over the Chinese stake in the consortium. Amid Beijing's use of cyber surveillance in other countries. Yun nga mga nahuhuling gumagawa ng krimen dito, hindi ba? May mga ID pa ng People's Liberation Army. Anong sasabihin ninyo? Nandito na nga sila. Tapos ito palang gobyerno natin walang gagawin. Yan ano yan? Mananagot kayo niyan. Dadating din ang araw. Alam nyo, yung mga napapanood ko na nangyayari, may mga gumagawa ng report sa China. Isa na dyan yung pinangangamba natin. Yung religious belief ninyo, mawawala na yan. Matatapos na ang pag-practice nyo niyan. Sa sandaling ang mga Pilipino, walang gagawin laban sa China. Wala Walang naririnig ang ibang mga bansa na natinig na nanggagaling dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yung Marcos, Aquino. Walang mapapala tayo dyan. Alam niyo yung pagsasara ng ABS-CBN, tatapatin ko kayo
Kanino ba nagumpisa yan? Na hindi yan nabigyan ng prangkisa. Di ba kay Pinoy? Bakit hindi binigyan ni Pinoy yan? Ha? Kasi gusto niya tanggalin yung ibang broadcaster doon sa ABS-CBN. At isa pa, tinanggal doon si Chris Aquino eh. Di ba? Tinanggal nila ro si Chris Aquino. Kaya galit din si Pinoy dyan sa ABS-CBN. Huwag kayo maniniwala na ito lang ang berdugo. Hindi. Nagsimula yung sarahan na yan o yung panggigipit sa ABS-CBN, panahon ni Pinoy. Oh, mga kaibigan. Hindi lang ninyo alam na nag-uusap din yan. Ito si Digong nyo at saka si Pinoy, nag-uusap din yan eh. Baka nagpasalamat pa nga si Chris eh. Sinaran nyo ABS-CBN ha, maraming salamat. Oh. Kaya may narinig ba kayo sa mga yan na sinabi yan sa pagsasara ng ABS-CBN? Wala, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Kawawa tayo mga Pilipino pagka tayo ay kumapit dun sa mga paniwalang sagad sa buto. Di ba yun din ang kinamumuhay natin dito sa mga Dutertanings, mga kaibigan? Sapagkat, nauuwi na sa idolatry. Ha? Ginagawa ng pagsamba. Ha? Kay Digong nyo, yung kanilang paniwala. Diyan naman nag-uumpisa yan eh, yung maling paniwala na. Nagkakaroon ka na ng maling paniwala, nagiging panatiko ka na. Huwag na tayo magbanggit nung ganun kasi sa totoo lang lahat naman niya may kasalanan eh. Hindi nga lang kasing lupit nito. Ha? Hindi lang kasing bangis at kasing siba ng mga kasalukuyang nandyan sa administrasyon. Parang batang nagsumbong si uto-uto yung amo niya eh. Yun ang gusto ng amo niya. Inuuto siya. Naku, galing. Totoy. Mga ganyan ang gusto niya. Totoy. Mga ganyan eh. Kaya lahat ng isumbong nung alalay niya, naku mga kaibigan, minumura ni Duterte. Baka hindi nyo alam. Mamu Moon ng Shizuoka, Japan. Binabati natin, ha? Shizuoka. Ano yan eh? Maraming resort dyan eh. Spring. Diba? Mga mga onsen kung tawagin. Mimi Vallejo ng Japan. Si Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo naman nakikinig sa radyo kanina. Marisa Martinez, Jocelyn Di Mahiba, si Mirna Guillermo ng Chicago, binabati natin, at si Roxanne Rankin ng Florida. Virgilio Abibas, Sacramento, California. Leonardo Arumin, binabati niya yung kanyang mga anak sa Herbosa, Tondo, na DOH frontliner, si registered nurse Mark, si Lalaine at Lester. Nanonood po sa atin si Mr. Arumin from Las Vegas, Nevada. Baka naging kapitbahay natin ito di ba? Sa Herbosa lang, saan ba kayo sa Herbosa? Si Celso Paglingayen Aguilar ng Malaga, Spain. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
Magandang Yumaga, Delphine Lorenzana.